Naghahanap ka ba ng murang hotel na malapit sa Terminal 1, 2, 3, and 4? Well, ito ang ma-recommended ko sa'yo. 10 to 15 minutes lang, nasa airport na kayo. At itong hotel ay napakamura na at malinis pa. Imagine, free ang shuttle bus dito. Aside from that, na-overwhelm kami kasi dito kami nag-dinner. Alam nyo ba, ang sobrang mura na kanilang food. Hindi mo akalain na nasa hotel ka at sobrang sarap pa. Imagine, mura na, malalaki pa ang serving. So kung gusto nyo i-try itong hotel na ito, try nyo mag-book dito. Kasi ako, nakuha ko lang to ng 1,700. So, ang ginawa ko, kinuha ko na may free breakfast. Tara, iikot ko kayo sa hotel na Don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel para maging update kayo sa aking vlog. Thank you! This is Achievers Airport Hotel, ang the best hotel para sa akin na malapit sa airport. Makikita lang ito sa harap ng Terminal 4. By the way, ang Terminal 4 ay under renovation at pinapaganda ito. Itong napili ko dahil 10 to 15 minutes lang ang travel papuntang airport. Free pa ang shuttle bus. By the way, ito ang room na nakuha ko. Ang ganda niya, very cozy at napakalinis. Ang dalawang lampshade at mini ref. Puno ng laman na kung saan kung gusto mo mag-drinks ng soda, juices at ng mga beer, mura pa ang prices at very affordable. Marilao, Bulacan pa kami nang galing. From Trinoma, nag-book na lang kami ng Grab. 6 a.m. kasi ang meeting time ng aking anak sa kanyang mga tito at tita. Magbabakasyon kasi siya sa US. Para hassle-free, naghanap ako sa Agoda ng 2 days na hotel na malapit sa airport at mura. Kaya ito yung ma-recommend ko sa inyo kung naghahanap kayo ng very affordable na. Pero kung gusto nyo naman kumain sa labas, mag-Jollibee, mag-Mang Inasal, o may dine-in, meron din. But then, you're going to walk 15 to 20 minutes makarating kayo doon sa unahan. Pero kung gusto nyo naman ng hassle-free at ayaw nyo nang lumabas, meron sila dito na resto. Ang tawag ng resto na ito ay gusto nyo naman bumili ng mga souvenirs, meron din sila dito na stall at mga imported perfumes. Hindi naman siya gaano kamahal ang mga prices. Kung gusto mo naman ng mga junk foods, mga nuts at saka noodles, meron din sila dito. Ang kagandahan ay hindi rin kamahalan. Pasok na tayo sa Makan Resto. Dahil nagutom na at ayaw naman ng aking anak na maglakad, so dito na kami nagpasya na dito na kami mag-dine-in. At nagulat kami kasi ang kanilang mga menu ay mga mura lang. Kung isa ka rin nakagaya sa amin na naghahanap ng affordable place to dine, ito po ang maganda. Kasi nung na-try namin yung food ay napakasarap. So, hinayaan ko na lang si sister mag-order kung anong yung gusto nila. So, in order ni sister ay ang palabok, ang bulalo, at ang sizzling sisig. Yung in-order namin ay beer. And then, yung aking anak ay akalain juice. Mo ang kanilang bulalo ay overload ng beef. Ano masabi mo sa beef nila? Masarap? Sarap ano? Ito, masarap? Sobrang sarap. Ito? Oh, see? Sarap. Ito yung ano beef nila, grabe din. Overload sa beef. Yung iba niyan, naku, puro lang gulay. Sarap. Wala pa nga. No? Ang bulalo nila, masarap. Ang daming sahog. And then yung ano nila, yung sisig, pork sisig, ang sarap din. So ito, titingnan natin ha. Mamaya yung palabok, overload, titingnan natin kung ano yung lasa. So, i-try natin. Kung anong lasa. Ang laki ng mga servings. I'm expecting na magkakabil kami ng 2K na kasama na yung dalawang beer at isang juice.
What do you think? Magkano kaya yung bill namin? Makano ng shoot. Taba ng shoot nila. Taba. Bill reveal! Para sa amin, mura na ito. Dahil pag nasa hotel ka, expect mo na mahal ang lahat. So, good morning! Breakfast na tayo. So, pipili kami ng free breakfast. But then, my sister, hindi kasama sa breakfast. Yung mag-a-add lang kami ng 200 pesos. So, dito, nagpipili kami kung ano ang aming gusto sa aming breakfast. Ito yung sa akin. With bacon. Ito naman kay sister. And ito naman sa aking anak. Anyway, thank you for watching guys. And I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog. Anyway, itong aking vlog ay mix po ito. Hindi lang po ito mga trips, vacations, hotels. Meron din po ako mga vlogs regarding po sa mga investments. Like shares of stocks, digital asset like crypto, NFT, and global metaverse. So actually, investor pa ako sa Europe. So I hope na darating yung panahon na makakatulong itong aking vlog sa inyo. Keep watching guys, and God bless!